Mula po sa Alfonso, Cavite, 50 anyos. Byuda po si Mommy. Isang on-call massage therapist at may isang anak. Nakikinig sa atin sa radyo. Ang sabi niya, kapag nanalo siya dito sa ating What's on Your Mind contest, ipambibili niya ng massage oil. Yung 2,000 piso kasi malayo pa daw. O sa Tagaytay daw, mahal. Sa Tagaytay daw mura, dun sa kanila sa Cavite, medyo magkalapit lang naman yan, mas mahal. Oo. So ito na, kausapin natin. Massage therapist. Yes, on-call massage therapist. So kailangan niya ng gamit para sa kanyang trabaho. Tama. Okay. Sige. Na oil. Ito nga si Angela Mojica. Nanay Angela, good morning po. Hello, good morning po. Magandang umaga po, Nanay. Opo, magandang umaga po sa inyo lahat. Oo, matagal na po kayo na masahista? Opo, since year 2002. Simula po noon talagang on-call kayo, wala po kayong pinasukan ng mga massage spa? Dati po nagtatrabaho po ako sa Tagaytay pwede ko pong bagitin yung spa? Sige po, sige Nay. Sa North Shore Tropical Spa sa may Team Second sa Tagaytay po. Opo. Wala ho kayong handicap, Nanay? Wala kayong, kayo, physically able ho kayo? Ay, hindi po, Sir Ted. Kayo po ba ay, meron ba kayong problema sa paningin? Yung sa kamay ko po dahil 22 years na ako nagmamassage. Yung kamay ko lang po ngayon, ang medyo nilalaylo ko po muna sa pagmamasahe dahil siyempre nagkakaedad na, 50 na ako, nagkakaroon na po ako ng mga, yung carpal tunnel. Maintenance po sa vitamin B complex. Okay. Opo. Kasi hindi naman po sa sa anuman, pero kasi meron din po mga therapist nga na mga walang paningin, yun din po kanila pong hanap buhay. Yung mga bulag. Yes, ma'am. Opo, mga mahuhusay din ito ng mga masahista, no? Yung mga may handicap po naman sa paningin, pero yun nga kabuhayan po pinag-uusapan natin dito. Yes. Kaya regardless kung ano man yung handicap, ikaw ay merong hindi dahil sa handicap, hindi ka na naghahanap buhay. May mga tao po naman na kahit na po handicap sila po lalo pa hong nagsisipag. O sige, ito muna, Nanay Angela ha. Bago ang lahat, ano muna po ang ating aral na nung isang araw? Kahapon po. Kahapon po, ni Brad Jeff Escopides, yes, Kawikaan, 21:3, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. At sa pakikinig niyo po kahapon, sa araw-araw na pakikinig niyo sa programa, ano po ang ibig sabihin nito para sa inyo? Para po sa akin, mas kahit po na mahirap ang buhay, sige po, okay lang po, Nay. Sige lang. Nakaka-relate po ba kayo dito sa Bible verse kahapon ni Pastor? Yes po. Kailangan po na maging matatag. Sa araw-araw po kailangan na mag-move on, huwag mawala ng pag-asa, laging magdadasal, ganun po. Excited po ako na first time ko po kayo nakausap. Right, wala po kaming TV. Para ko na rin po kayo nakita sa personal. Radyo po ang inyo pong pamamaraan para po makapakinig sa amin na programa? Radyo po? Sa radyo po ako nakikinig. Mismong radyo po ito, radyo mismo. Transistor. Yes, sir. Transistor radio. Sige. Opo. Kami din po yung nagagalak na first time din po namin kayo nakausap. Ngingiti na yan. Sigurado Medyo kinakabahan lang po ako. Opo. Ganun po talaga, Angela, pag first time. Tumatawa na si Angela. Angela, ako lamang itatawag sa'yo ng Angela kasi hindi naman hamak na mas matanda ako sa'yo, ha? Opo, sir. Sige. So, Angela, ikay byuda. Opo. Ilang taong ka ng byuda?
15 po. 15 years. Oh, may isa kayong anak. Opo. Oh, yung anak mo ay ilang taon na? 29 po. 29? Opo. Kasama mo sa bahay? Opo, dalaga pa po anak ko. Oo, sige. Bigyan mo muna ako ng backgrounder sa iyo. Saan ka pinanganak? Anong natapos mo sa pag-aaral? Kung meron man, sige. Pinanganak po ako sa Bacolod City. Pero nung 1974 din po nang pinanganak ako, dinala po ako ng nanay at tatay ko sa Maynila. Doon po kami tumira sa Tondo kasi at tatay ko po noon nasa Inter-Island po. Sa barko? Dito lang po nagtatrabaho sa Opo. Okay, go ahead. Sige, nakikinig kami. Tapos, dahil medyo maluwag pa ang buhay, magaan pa ang buhay sa pera, nagbabakasyon po kami sa Bacolod, sa probinsya po ng nanay ko. Tapos, ang tatay ko naman po, taga-Antique. Nagbabakasyon din po kami doon. Tapos, bumabalik po kami sa Manila. Tapos, yung mga kapatid po ng tatay ko na babae, nakapag-asawa po dito sa Alfonso, Cavite. Kaya dito na rin po ang tatay ko na nagpasya na dito po kami tumira. Mag-aral, magkakapatid. Okay. So, ilan kayo mga kapatid? 5 po. O, pang-ilan ikaw? Ako po panganay. Oo. Si tatay mo tsaka si nanay mo wala na? Ang tatay ko po ay namatay po nung pandemic po nung year 2021. Nakikinig po siya palagi sa inyo. Sa Nyugan, Tagaytay po sila, Sir Tayo nakatira. Okay. Si mama mo? Ang nanay ko po ay may maintenance sa akin din po. Oo. Nasaan si mama mo ngayon? Nasa biyahe po siya ngayon. Papunta po ng Malabon sa Maynila. Doon po sa pinsan niya kasi pinapupunta po siya dahil may daw po ngayon, birthday. Birthday yata po ng apo. Opo. So, saan nakatira si mama mo? Sa Nyugan po, Tagaytay. Oo, magkahiwalay sa inyo. Opo, sir. Doon po sila nakatira. Kami naman po ng anak ko, dito po kami sa Alfonso nakatira. Oo, nakapag-aral ka? Nakapag-aral po sa Manila po sa Philippine Women's University pero hindi ko agad natapos kasi nag-asawa po agad ako. Oh, huwag kang mahiya. Hindi ka nag-iisa, no? Sa ganyang mga kwentong buhay. So PW ikaw nag-aral at sa women's anong kurso mo? Tourism po. Oo, ilang taon ang natapos mo sa kurso? Naku, wala pa pong 1 taon. Okay. Oo. And then, nag-asawa ka na kaagad? Opo, na-in-love po agad. Oo. Sige. Itong mister mo, taga saan? Taga rito po talaga sa Alfonso. Okay. Sige. Anyway, so sa ngayon, itong anak mo nag-aaral ba? Nagkatrabaho na po. Oh, anong trabaho niya? Secretary po siya sa isang clinic dito po sa Tagaytay. Oh, nakapagtapos ba siya? Opo, awa ng Diyos po na naikapan ko naman po yung pag-aaral niya. Okay, sige. Ano natapos niya? Education po. Pero hindi siya na kumuha ng board. Hindi pa po siya certified, license, hindi pa po siya pasasalit. Oo, pero siya ba'y kumuha ng exam? Opo, this year daw po, kukuha daw po siya. Okay. Sige. Anyway, sige. So, 2,000 yung premyo natin. Alam mo naman siguro yan, ano ha? Oo. Opo, sir. Saan mo balak gamitin? Una po, pambili po ng pagkain namin. Gusto po yan. Tapos yung sa massage oil po, tsaka sa mga gamot po. Tsaka sana po, kung matutulungan niyo din po ako na mapalitan po yung mga yero po. Bahay namin kasi butas-butas na rin po. Oo. Gamot ka mo, Nino? Sa akin po, sa maintenance po. Sa kamay ko po, sir, yung vitamin B complex po, tsaka yung gamot po na iniinom ko. Oo. Sa ngayon, ang bumubuhay sa inyo ay yung sweldo ng anak mo at yung sideline mo na pagmamasahe?
Yes, sir. Yun lamang? Opo. Opo. Wala namang po kaming ibang resources na kasi kailangan ko pa rin po magtrabaho para tulong-tulong po kami ng anak ko dito sa may mga bayarin din po kami ng mga utang. Okay. Sige, kailan pa ho kayo simulan nakinig sa amin? October 5 po, 2021. Okay. Sige, ganito, Angela, no? Kung nakikinig ka sa amin, alam mo na siguro, no? Hihingi lang kami ng mga kaunting prueba sa mga kinekwento mo. Gusto lang namin makita. At kung sakasakali din, yung binabanggit mong bubong ng bahay nyo, mismong bahay nyo, gusto lang namin makita at makilala itong anak mo. Hindi kami nangangako dito, no? Ang akin lamang maaari sa iyo maipangako ay yung malaking premyo na 2,000 piso. Kasi ikaw ba kung magmamasahay ka, ilang customer yun bago ka kumita ng 2,000? Depende po kasi minsan sa isang linggo po wala. O kaya yung pagka meron po sa isang linggo, isa lang po, pag matagal po yung oras ng masahe niya, yung tulad po ng customer ko na isa, matagal po yung magpamasahe kasi may sakit po siya sa likod. Maabot po ng 2 to 3 hours. So, pag gano'n, pinabayaran niya po. magkano bayad? Mga 2K po, ganun po. Oo, pag medyo may... 2 to 3 hours daw nagpapamasahe. Oo. Minsan po, binibigyan niya pa ako ng pamasahe. May tip din. Oo. Opo. Yung kayang magbayad. Yes, oo. Opo. Salamat Pero naman kung hindi ba ganun. naapektuhan, Ate Angela, yung trabaho mo ngayon dahil dun sa monkeypox? Hindi naman po. Okay. That's Kasi, good, oo. home service naman po ako. Okay. Yung sa mga spa po, ma'am, yun po ang kailangan nila ng mga, talagang yung meron silang mga, kailangan yung sa vaccine po, ganon. Anyway, sige. Okay, sige, ganito Angela ha. Abangan lang namin itong mga hinihingi namin sa iyo, no, ng mga patunay sa iyong kinekwento. Tanungin lang kita, ngayon may bigas ka sa bahay? Pansaing? Yung may bigas pa po. Oo, gaano karami 'yan? Yung laman po ng container na bigas namin, 5 kilos. Galing po yun sa missionary. Punta po ako doon sa nanay ko ng Sabado. Iniyaya din po ako para mabigyan din po ako. Bigay lang yung bigas na iyan. Opo. Meron pong mission nun sa Tagaytay nung Sabado po. Oo, nakakuha kayo ng tulong. Opo, sumama po ako kasi sabi ni nanay ko, mabibigyan po ako dahil taga-roon naman po sila. Okay. Noodles po, delata, ganun. Ay, salamat naman kung ganun. Oo, kasi diyan ba sa inyo, magkano ang 1 kilo ng bigas na maaari mo nang isaing? Yung kursunada mong bigas, magkano 1 kilo? Sa huli mong pamamalengke. Yung pinaka na po na bigas dito is, dito po sa amin sa Taiwan at Ilaya, 65 pesos per kilo po. Yun na yung medyo kaya mo, no? At pwede na sa inyo. Kasi yung iba naman, kapag regular meal, sabi nga nila, hindi maisasaing, no? Kaya ang binibili, yung next level. So diyan sa inyo, ang bigas, mga 65 pesos. Ano itong klaseng bigas? Sinundoming po, Sir Tylon. Opo. Okay, sige. So 65 pesos. Ganon din po kamahal ang bigas nga ngayon dito po sa lalawigan ng Cavite. Depende naman yan kasi. Meron kasing mas mura, pero yun nga, no, magpipili ka ng marami. Maraming dumi, tapos hindi buo. biyak-biyak, at may amoy yung iba. Yes. Okay, sige. So ganito, Angela ha, ulitin ko lang, may 2,000 ka, hindi sa amin galing ito kay Happy Davaoenyo at kay Happy VG. At nag-aabang lang sa amin ngayon yung ilang nating mga Happy Anonymous dito sa iyong ipapadala na mga patunay sa iyong ikinekwento at saka tayo muling magtatawagan. Okay? Opo. Sir Tylon? Yes, Ma'am Angela? Pwede po. Ako humiling. Sige, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Yun lang naman po kung
mabibigyan pa po ako ng ng tulong niyo po ng mga Happy Anonymous po. Kasi kailangan ko po magkaroon ng pustiso po. Okay. Opo, yun lang po, sir. Oo. Ano ba ang iyong priority? Bubong o pustiso? Parehas po sana. Parehas. Okay, sige. So, sabi ko nga sa'yo, alam mo, Angela, huwag ka mahiya. Huwag ka. Angela, huwag ka mahiya. Ha? Huwag ka mahiya. Yung sinasabi mo na yan, nilalakasan mo loob mo eh. Di ba? Kasi yes, Siyempre, nilalakasan mo loob mo kasi wala kang malapitan. Angela, opo. Di ba? Huwag ka mahiya sa akin. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, naiintindihan ka namin kasi kailangan mo yan sa iyong trabaho, yung personality mo, di ba? Yung magkaroon ka ng pustiso. Kasi yan dignidad din ng tao, di ba? Parang, alam mo na, yung pangangailangan din natin. At saka yung confidence mo, right? Naiintindihan natin yan. So, sabi ko nga sa'yo, wala muna kaming ipapangako. Narinig namin ang iyong gusto, ang iyong hiling. Okay? So, sabi nga, di ba? Hintayin natin ang milagro kung magmimilagro. Okay? Opo, sir. Okay. Nagmamadali ka ba? Hindi po. Hindi. Okay, kasi kung nagmamadali ka, okay. Anyway. Dito lang po ako sa bahay. Yes, Angela. Kaya kami naman dito, mag-abang lang kami, sa iyong ipapadala mga prueba. Kapag natanggap namin yan, binabanggit mo mga bubong mo na sira-sira, alright, yung pustiso na kailangan mo, okay, kailangan lang namin ng prueba, patunay, kasi ganito kami rito no, sa programang ito. Yan ang simula. Maraming salamat po. Yan ang simula. Hindi ako nangangako. Pero kung sakasakaling mapatunayan namin ang katotohanan sa mga kwento mo, sabi ko nga, magmimilagro kung magmimilagro. Amen? Amen. Sige, pasalamat ka na sa ating Happy Anonymous na ngayon nakikinig sa atin at agad na nagbibigay sa iyo ng 2,000 piso na alam ko naman na mahirap mo din kitain. Okay? Angela, please, go ahead. Taos puso po ako nagpapasalamat sa mga Happy Anonymous na walang sawang tumutulong sa mga tao at sa programa ni na Sir Ted Pailon at Ma'am DJ Chacha. Sana po marami pa kayong matulungan ng mga kapwa na masigit na po nangangailangan ng tulong. Isa po ako doon sa mga nangangailangan po ng tulong dahil wala po akong malapitan, kundi dito lang po sa programa ni Sir Ted Pailon at Ma'am DJ Chacha. God bless po at sana patnubayan po kayo lagi ng Panginoon Diyos. Sige, Angela? Yes, sir. Oo. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagiging bukas mo dito sa iyong kahilingan na ito at hindi ka... Bagamat ramdam ko yung nahihiya ka, pero nauunawaan ka namin. Dito, hindi ka namin sinisisi, hindi ka namin... Alam niyo po, Sir Ted Pailon, Ma'am DJ Chacha, nag-ipon po ako ng maraming lakas sa loob para po makapagsabi po ako ng mga kailangan po namin. Oo. Angela, ulit naintindihan ka namin, naunawaan ka namin at kami nandito para makinig sa tulad mo. Ang programa namin ay para makinig sa tulad mo at para din malaman na marami sa ating tagapakinig na hindi sila nag-iisa sa kanilang pasangkrus. Okay? Sige. Abangan mo yung tawag ng aming staff dahil uulitin ko, kung magmimilagro. Okay? Amen. Salamat na marami sa iyo, Angela. Opo. Maraming salamat po. Smile ka pa rin. DJ Chacha. Yeah, smile ka pa rin, Angela. Smile ka pa rin. Kahit wala ka pang pustiso, smile ka pa rin. Hindi pa ito ang huling ugnayan natin, Angela. Kakausapin ka namin ulit. Sure yan. Yes. Simula pa lang ito. Amen. Okay.
Salamat, Angela. Thank you. Yan nga po si Angela Mojica ng Alfonso, Cavite. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.